Malabo na raw makahabol si Senador Bongbong Marcos sa bilangan ng boto para sa pagka-vice-presidente. Ayon yan mismo sa kampo ni Congresswoman Leni Robredo. Pero kahit sure win na raw, may payo pa rin ang kongresista sa kanyang mga taga-suporta. Nasa gitna ng aksyon si Ryan Ang. Buo ang ating tiwala na siya ang ating susunod na pangalawang Pangulo. Tila pinoklama ng panalo si Congresswoman Leni Robredo ng kanyang kampo matapos ang isang Thanksgiving Mass sa Church of the Jesu sa Ateneo de Manila. Ayon sa kanyang campaign team, mahihirapan na makahabol si Senador Bongbong Marcos kay Robredo. Sa talakas din ng COMELEC, pumasok na ang 99.51% ng mga boto mula sa lahat ng syudad at munisipyo sa bansa. At tanging 9 na munisipyo na lang ang wala pang naitatalang Certificate of Canvass. Kabilang din ang nasa 64,000 botanteng preso. Sa kabuuan, higit 200,000 na lang ang botong hindi pa naitatala sa COMELEC website. Ang lamang ni Congresswoman Leni Robredo ngayon ay 257,567,000 ayon sa kasulukuyang tala. Kahit ibigay pa natin ang lahat ng natitirang boto kay Senator Marcos, batay sa datos na official COMELEC mismo ang naglalathala, kabilang na ang OAB at LAB, lamang pa rin si Congresswoman Leni Robredo ng 24,341. Si Robredo rin daw ang nangunguna sa karamihan ng mga probinsya kung saan kabilang ang mga natitirang mga munisipyo. Pero ayon kay Robredo, ginawa lang ang anunsyo para mapanatag ang kalooban na kanilang mga taga-suporta. Mas mabuti po na under the law, yung numero na galing sa COMELEC yung susundin. Kaya kami naghintay until Sunday, naghintay ng 7 araw para ideklara yun. Ano naman po ito, open naman yung COMELEC, meron nag-audit nito. Kung palagay po nila mali yung numero ng COMELEC, as against yung ERs nila, may karapatan naman po silang magreklamo. Pakiusap din niya sa mga taga-suporta. Wag na tayo makipag-away kasi panalo na tayo. Di ba pag ikaw naman yung panalo, ikaw yung mag-humble ng sarili mo, ikaw yung magte-take ng high ground, ikaw yung magiging mas understanding. Ano na, ang pakiusap ko lang, para sa bayan, kalimutan na natin. Siyempre, ang iba sa inyo naiinis na sinasabi na nandaya tayo. Kasi alam naman natin, di ba? Pag hindi naman totoo, bakit ka magpapapekto? Sama-sama rin dumalo ng misa ang pamilya Marcos sa Baclaran. Bagamat isang regular mass lang sa araw ng linggo, tinawag pa rin ito ng kampo ni Marcos na misa para sa katotohanan at integridad ng halalan. Pagkatapos ng misa, dinumog sina Marcos ng mga taga-suporta. Hindi na ito nagpaunlak na interview, pero bago tuluyang umalis, kinawayan muna ng senador ang mga tao. Umaaksyon bilang Pilipino. Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.